Happy God first morning po. Wala pa po yung ating mga participants. Mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy. Happy God first morning sa lahat po ng ating po mga kapatid sa Facebook, sa YouTube, at dito po sa platform ng MS Teams. God first morning, Brother Edmond at mga kapatid. Salamat po. Tayo po ay magsisimula na ng ating pong daily spiritual empowerment. Happy God first morning po sa lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Mahal namin Panginoon, aming Diyos, kayo pong makapangyarihan sa lahat, ang tanay na sa mga langit. Maraming salamat pong muli sa umagang ito. Binigay kami ang ginising, binigay ng buhay at kalakasan. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, dinadakila sa inyo pong wagas na pag-ibig sa bawat isa po sa amin, sa pag-iingat sa amin sa buong magdamag. At muli kami pinagsama-sama ngayon sa platform pong ito. Patuloy po namin kayong inaaniyahan na kayo pa rin po ang siyang manguna sa aming lahat na naririto sa mga mababasa, mapapakinggan at mga mensaheng inyo pong ipapaabot sa amin sa patuloy naming pag-aaral po ng inyong pong banal na salita. Panganahan po kami ng banal na Espiritu, gabayan ang lahat po ng mga gagamitin po ninyo sa umagang ito. Magsasalita po at inyong pong mga mensahe ay mamatawi at manatili po sa aming mga puso at isipan. Magamit po namin ito sa aming pong pamumuhay, maibahagi sa aming pong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan, at maging sa mga kakilala po namin upang amin pong maibahagi ang inyong pong pag-ibig at pagliligtas sa aming pong mga kapwa. Patuloy po namin kayong pinapasalamatan at hinihiling ang amin pong ang inyong pong pagpapatawad sa amin pong mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Salamat Panginoon sa inyong pong patuloy na pagtugon sa aming mga panalangin at sa aming pong mga pagsamo. Ang lahat ng ito ay aming pong dalangin sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. 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 Happy God first morning po. Happy God first morning po. Good morning, July 31. First morning po. Ayan po. So, huling araw ng July 31, napakabilis po, no? At bukas ay ayan na po si Mami Net Lazaro. Mami Net, in-open ko lang po. Nag-opening prayer lang po ako. So, ready na po ba kayo, Mami Net? Nakita ko na si Mami Net naka-join na sa atin sa MS Teams. Ang magbabasa po ng ating pong Bible ngayon ay si Sister Joy Ann Astrera. Andito na po ba siya? Astrera, tayo po ngayon ay... Andito na po. Ayan po, happy God first morning, ma'am. Tayo po ay nasa Job 35 na po, no? At sa ating pong reflection ay si Pastor Enrico Meneses at si Pastor Jovan Garabiles. Si Pastor Jovan, nakita ko na dito. Salamat po. At mamaya po sa Jesus Wins, si Sister Geraldine Africano. Andito na po ba si Geraldine? O baka mamaya po maka-join po siya. Sa Councils on Stewardship, Trying to Serve God and Mammon, si Pastor Alfred David. Ayan po. Sila po ang makasama po natin. Hindi ko alam kung ready na si Mami Neth. So baka naghahanda po. So sige po, tuloy po tayo. Ma'am Joy, pwede na po natin simulan ang ating pong Bible reading sa Job 35. Good morning po. Good morning. Happy God first morning po. Good first morning po. Job 35. Nagpatuloy pa sa Elihu. Ikaw, Job, ay wala sa katuwiran. Di mo masasabing sarap ng Diyos. Ika'y walang kasalanan. Sa iyong sinasabi, ang mapapala ko'y ano. Hindi kaya mabuti pang nagkasala na nga ako? Ika'y aking sasagutin sa sinasabi mong ito. Sasagutin kita, pati mga kaibigan mo.
Tumingala ka sa langit at igala ang paningin. Masdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. Di napipinsa ang Diyos sa mga kasalanan mo. Walang magagawa sa Kanya, gaano man karami ito. Wala kang naitulong sa Kanya sa iyong pagiging matuwid. Wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Kung nagkakasala kay kapwa mo ang nagdurusa. Sa paggawa ng mabuti, natutulungan mo sila. Kapag ang mga tao'y inaapi, sila ay dumaraing, sila'y nagmamakaawa upang ang tulong ay kamtin. Ngunit hindi naman sila lumalapit sa Diyos na nagbibigay ng pag-asa kung dinaranas ay lungkot. Ayaw nilang lumapit sa Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan, higit sa taglay ng mga hayop o ibon sa kalawakan. Humihikbi sila sa Diyos, ngunit hindi pinapakinggan, pagkat sila'y mga palalo at puno ng kasamaan. Huwag sabihin ang makapangyarihang Diyos ay di nakikinig, na di niya pinapansin ang kanilang sinapit. Ikaw na rin ang nagsabing ang Diyos ay hindi mo nakikita. Maghintay ka na lamang sapagkat ang kalagayan mo'y alam niya. Akala mo'y hindi siya marunong magparusa at ang kasama ay ipinagwalang bahala niya. Wala nang saysay kung magsasalita ka pa. Mga sinasabi mo na may walang kwenta. Amen. Amen. Lang. And Amen. Hi, Mami Net. Happy God first morning po. Thank you, Brother Edmond. Sorry, medyo ang tagal mag-open ng aking iPad. Okay lang po. Salamat po. Salamat sa pag-take over bilang Opo, praise God. God bless. Okay, maraming salamat sa at nagbigay po sa nagdasa ng ating Bible reading sa umagang ito. Ngayon po ay tawagin natin ang ating unang magbibigay ng reflection, si Pastor Meneses. Diyan na po ba si Pastor Enrico? Wala pa po, Mami Net. Si Wala Pastor pa. Jovan po muna. Si Pastor Jovan muna. Okay. Dan, Yan. Happy God first morning, Pastor. napakaganda po ng pinasa. Chapter 35 ano po. Pero ako na po sa manong. Sino nga po ba si Elihu sa 35? So isa rin po siya sa kaibigan po sa panahon nito po ano. At siya po yung nagsilbing tagapagtanggol ng katarungan ng Diyos. Ano po? So, parang nagkaroon po siya ng pagkakataon or pinunan niyo po yung maling pananaw ni Job sa katwiran ng Diyos. Na ang katwiran ay may halaga dahil sa gantimpalan ng Diyos at ito'y nagiging pakinabang sa bawat isa sa atin. Napakaganda po na kung atin pong tututukan sa Job chapter 35 na si Elihu ay kanya pong binigyan ng kanya pong binigyan ng pag-aalinlangan or yung pag-aalinlangan ni Job ay kanyang nag-focus siya doon at na yung pagiging matuwid ay para siyang isang labanan
laban sa katurungan ng Diyos. Kung ating susuriin, si Heli po ay ang nagbigay diin na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Na minsan ay ang kasalanan o ang katwiran ng tao ay nagiging or nagkakaroon ng epekto sa ating mga gawa sa kapwa-tao, sa kasamaan, ay minsan nakakasakit, samantalang ang katwiran ay nakakapagbigay ng pagpapala. Kaya nga po maraming daing na ang tao na hindi agad tinutugon ng Diyos dahil alam po natin na nagmumula din sa sinasabi nating kapalalauan o panalangin na walang kababaang loob. At ipinaalala din po sa atin ng banal na kasulatan na ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Kundi ito po yung pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian na ang hustisya ng Diyos ay laging nandiyan. Kahit tila parang naisip natin ay nahuhuli ang Diyos sa ating buhay. Pero kung atin pong titignan, susuriin na kung paano natin i-manage yung katwiran at yung pagdurusa. Ngayon po ay sa aklat ng Job, chapter 35, ay nagbigay paalala na ang katarungan ng Diyos ay hindi nakabatay sa isang bagay. Ang atin din pong pagsunod ay hindi rin naman nangangahulugan na tayo ay agad na pagpapalain. At ang kasalanan ay hindi rin naman laging agad na sinasabi nating kapurasahan, kundi ang pananampalataya ay pakikipagpalitan ng isang relasyon na kung saan sa pagkakaroon ng tiwala sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang katwiran ay para siya sa bawat isa sa atin. Na kung saan ito ay paalala na ang ating pananagutan bilang mga anak ng Diyos ay nasa atin yung pagtitiwala sa Panginoon. Bagaman, alam po natin na hindi po nagbabago ang ating Panginoong Diyos sa ating mga gawa, ay yung ating pagdududa minsan ay nagkakaroon po ng epekto. Hindi po sa Diyos, kundi dun po sa mga tao na nakapalibot sa atin, especially kapag tayo ay pinanghinaan ng pananampalataya, ang naapektuhan po ay yung nakakakita sa atin na tayo ay nangihina sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, na ating makita na ang katarungan ay pagkakaroon ng pagkakataon na mamuhay ng matuwid. Na ang mamuhay ng matuwid ay hindi masasayang. Sapagkat ito po ay patotoo ng karakter ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, kung atin pong titignan doon sa verse 10, na ang sabi po doon ay awit sa gabi, ay isa po siyang sagisag ng pag-asa at pagpuri kahit sa kadiliman, na kung saan ang paghihintay sa Diyos ay hindi kawalan ng pananampalataya, kundi ito po ay pagkakaroon ng active or sabi nating aktibong pagtitiwala sa kanya pong kahabagan, sa ustisya, at sa kanya pong pagiging Diyos sa ating buhay. At para po sa atin na mga mananampalataya ngayon ay mas fokusan po natin yung pagkakaroon ng pagbabaang loob at magpatuloy po sa pagsamba sa Diyos, sapagkat sa Diyos
ang Diyos ay mas mataas sa atin, ngunit siya po ay malapit sa bawat isa, o lalo na po sa mga malapit siya sa mga pusong nasusugatan o napalayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, if we reflect na kung ating isa sa buhay ang bagay na ito, ay magkakaroon po tayo ng pagkakataon na yakapin din naman ang ating Panginoong Diyos. Yun lamang po mga kapatid, and happy God first morning. Salamat. Salamat po sa magandang refleksyon. Tunay po no na ang Diyos ay hindi kailangan ng Diyos para hindi niya kailangan ang kabutihan natin para maging masaya ang ating Diyos. Ginagawa niya yung tama, ginagawa natin yung tama, hindi para paboran siya, kundi dahil mahal natin ang ating Diyos. Yung relasyon natin sa Kanya, yun ang mahalaga. Kaya nga ang sabi, ang Diyos ay nakikinig, pero gusto niya yung mapagkumbabang puso. Andiyan na po si Pastor Meneses. Brother Edmund, baka kasama siya dun sa out of the country. Hindi ko po sure, Ma'am Minette, pero wala po siya dito Wala sa... siya eh. Kasi kung nandiyan siya, maririnig na natin ang boses niya. Okay. Sige, basahin ko na lang tong kay Brother Ramon Rojas na pinadala niya sa chat. Yan, bigyan natin ng pagkakataon ngayon yung ating mga kapatid na nagbibigay ng refleksyon. From Ramon Rojas, happy holy morning po sa chapter ng Job 35. Ang aking refleksyon sa kabanatang ito ay nagtuturo na hindi natin lubos na nauunawaan ang mga plano ng Diyos. Ang ating katwiran o kasalanan ay hindi nakakaapekto sa Kanya sa paraang nakakaapekto sa tao. Sa halip, ang ating mga gawa ay may epekto sa kapwa-tao, kaya't ang tamang tugon ay magpakumbaba, magtiwala at huwag mawalan ng pananampalataya. Ayan. Pero tama po yun, hindi nakakaapekto sa Diyos kung gumagawa tayo ng mabuti. Dahil tayo po ang tutugon sa kanyang mga panawagan. Nga, hindi ibig sabihin na tahimik ang ating Diyos ay wala siyang ginagawa. Diba? Basahin naman natin yung kay Brother Sunny. Brother Sunny, ipinapakita sa kabanatang ito na ang pagsunod natin sa Diyos ay hindi para sa ating kapakinabangan, kundi para sa ikabubuti natin. Amen po. Madalas din ang mga tao ay sumisigaw sa Diyos dahil sa mga sakit na kanilang nararanasan. Ngunit hindi sila naghahanap sa Diyos. Maraming tao ang humihingi ng tulong kapag may problema na, ngunit nakakalimutang hanapin ng Panginoon ng buong puso. Ang tunay na panalangin ay bunga ng pagtitiwala at pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi lamang kapag nakaranas na ng pagdurusa. Ang Diyos ay hindi bingi sa panalangin, ngunit tumitingin siya sa ating puso. Hindi lahat ng panalangin ay agad sinasagot, lalo na kung ito ay bunga ng kapalaluan o hindi taos sa puso. Dahil alam natin na ang Diyos ay nakikinig sa mga lumalapit sa Kanya ng may kababaang loob at pananampalataya. Ang kabanatang ito ay nagpapaalala sa atin na hindi umiikot ang Diyos sa ating damdamin o pananaw. Siya ay nananatiling matuwid kahit hindi natin nauunawaan ang Kanyang ginagawa. Kaya kapag dumaraan tayo sa pagsubok, ang dapat nating gawin ay lumapit sa Kanya na may kababaang loob at hindi dapat magreklamo o magtanong ng may pagmamataas. Yan. Salamat Brother Sunny sa iyong mga reflection. Tunay po yan na minsan lumalapit lang tayo sa ating Panginoon kapag tayo ay meron ng mga nararamdaman o may sakit. Kaya nga sabi po sa atin, minsan dumaraan tayo sa mga pagsubok na kung saan ay hindi natin namamalayan na
binibigyan na pala tayo ng paalala ng ating Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya, na tayo ay masaya, tayo ay maaluan, hindi lang kapag tayo ay meron ng nararamdaman. Kaya nga, ang pinapaalala dito sa atin ng ating nabasa, hindi tungkol sa atin ang Diyos, tungkol ito sa Kanya, no? Tungkol sa Kanya. Hindi natin siya kinokontrol sa pamamagitan ng mga ginagawa nating kabutihan o kasalanan. Siya pa rin ang Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng nararapat. Kaya minsan mas nauna pa yung pagrereklamo natin kaysa sa paglapit natin sa Kanya kapag wala tayong nararamdaman, no? Yung tiwala minsan nawawala sa atin kapag tayo ay nasa magandang kalagayan. Yan. Meron pa po bang gustong magbigay ng refleksyon? Ayan, nakita ko Sister Nerissa. Thank you, Sister Nerissa. Amen. Salamat sa Diyos sa patuloy na pagmamahal at pagkahabag sa ating mga nananampalataya sa Kanya. Patuloy tayong magtiwala sa ating manlilikha. Ayan. Meron pa po ba? Time check tayo. 4:26. Meron pa tayong 4 minutes. Meron pa po bang gustong mag-reflect? Ay, si Brother Moses. Nakita ko, Brother Moses. Nagtaas siya ng kamay. Good morning po, Ate Net. Happy God first morning. Hindi na po ako magpupunta ng camera. Sige po. Sa Job 35 po ay kung di tayo mag-overview, kasi alam naman natin na ito ay kasunduan lang po ng ating Panginoon at ng Diablo. Ay kung titingnan natin ay tama si Eliphaz, o si Elihu. At kung talagang wala tayong background, ang katuwiran talaga ni Elihu ay tama. Pero mga minamahal mga kapatid, alam naman natin na ang dulo nito ay ang pagsubok lamang kay Job o kay Job, na talagang sa huli ay nakita ng Diyos yung kanyang katapatan at pinagmamalaki niya ito kay Satanas, At ang puntos po rito mga minamahal na mga kapatid, hindi sa ang Diyos ay natutulog, Kasi sa Jeremiah 29:11 patuloy yan, sabi po ron, alam ng Diyos yung mga plano para sa ikabubuti po natin. Kaya magtiwala po tayo sa Diyos na ang kanyang kalooban ay para sa atin ng mga nagtatapat sa Kanya. Kaya huwag po tayo maghinawa na tayo ay sumunod sa Diyos at magtiwala. Ngayon pang nalaman natin na ang mga pagsubok sa ating buhay, ito po ay nagpapatatag lamang sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po. Salamat po, Ate Net. Yan, thank you, Brother Moises. Ito yung mga kapatid natin na talagang tuwing umaga ay narito, nagbibigay ng mga refleksyon. Kunin natin yung kay Ma'am Gina Rojas. Tingnan, hindi ko lang alam sa FB kung meron tayong mababasa, Brother Edmond. Kung meron, pwede mong basahin mamaya. Yan, kay Gina Rojas, pagmumuni-muni sa Job 35, ipinagpapatuloy ni Elihu ang kanyang pagsasalita. Ipinaalala niya ang kabutihan ng tao o kasalanan ng tao ay hindi nakakaapekto sa kalikasan ng Diyos. Siya ay ganap na perpekto. Tama po yan. Sa halip, ang ating mga gawa ay may epekto sa kapwa-tao. Binanggit din ni Elihu na maraming tao ang dumaraing sa panahon ng paghihirap. Ngunit hindi tunay na humahanap sa Diyos o kumikilala sa Kanya bilang
Ayun, nawala ako. Ang kasalanan ng tao ay hindi nakakabawas sa kapangyarihan ng Diyos, ngunit nakakaapekto sa kapwa. Ang panalangin sa gitna ng paghihirap ay dapat na may pananampalataya at pagpapakumbaba, hindi lamang bunga ng depresyon. Ang katarungan ng Diyos ay nananatiling matatag kahit tila mabagal ang kanyang tugon. Thank you, Sister Gina. Brother Edmond, meron ba sa FB? So far, Mami Net, mga pagbati po, binabati po natin ang mga nasa Facebook. Good morning po sa inyo dyan. Mga pagbati po, mga greetings po, Mami Net. Si Brother Romel. Brother Romel, nakita ko rin nagtaas si Brother Romel. Brother Romel? 3 points sa Mediano. Okay po. Yan. Yes, Brother Romel. Ayun po, maraming salamat po, Ma'am Nets, sa inyo pong pag-recognize. Maraming salamat po, ang Brother Edmond. Dito po sa ating pong binasa ay napakaganda, maiksi lang na verse 1 to 16, mga kapatid, pero malaman na naman yung kanyang gustong ipahiwatig sa atin ngayong umaga. Tunay po na nakaka-bless na naman yung ating mga narinig po. Yes. Gusto ko lang pong basahin ito yung verse 5. Napakaganda po ng pagkabanggit dito sa verse 5. Ito ay sagot ni Job kay Eliho. Ang sabi dito, tumingala ka sa langit at iyong tingnan. At masdan mo ang mga alapaap na lalong mataas kaysa iyo. Alam niyo mga kapatid, gusto ko pong yung sarili natin dito na minsan pag mayroon tayong mga pagsubok, parang nakakalimutan nating tumingin sa Panginoon. Sorry po. At nakalimutan natin na mayroong Diyos na mas mataas kaysa atin. Yun yung gustong sabihin ni Job kay Eliho. Parang si Eliho kasi pag nakikita natin, parang sabi nga kanina, sabi ni Brother Moises nga, ay napakaganda ng kanyang pangungusap kung hindi talaga natin alam ang kanyang background. Pero kung makikita natin dito, sinasabi ni Job dahil sa kabutihan na tinanggap ni Job mula sa Panginoon, tumingin ka sa langit, sabi niya. Tingnan mo, ito. Kaya mga kapatid, sa atin din, minsan nadadala tayo minsan sa atin pong sariling kaisipan pag nakakaranas tayo ng pagsubok. At parang sabi ba natin na, hindi, kaya ko naman isolve to Kaya ko naman to gawa ng paraan Alam nyo yun mga kapatid, minsan nag-iisip din tayo ng mga bagay na yan. Kaya ang gusto lang ng Panginoon sa atin, na yun nga, dapat yung pagpakumbaba, tayo ay gumalang sa Kanya, dahil alam naman natin na siya yung makapangyarihan sa lahat po. Ang gusto lang ng Panginoon na mayroon tayong puso ba na yung pagmamahal na gusto nating ibalik sa Panginoon. Dahil lang sabi nga ay, ang Panginoon ang siyang unang nagmahal sa atin. Kaya ito yung gusto ni Job sabihin sa atin ngayong umaga na yung nagmahal sa iyo, alalahanin mo po. At kayo rin ay dapat magmahal doon sa nagmahal sa inyo. Kaya pag may pagsubok tayo mga kapatid, lagi nating tingnan na ang Panginoon ang siyang magbibigay solusyon sa atin. Siya rin yung kayang makapagbigay ng anumang gusto natin na hingin sa Kanya. Kaya sa buhay natin, masasabi lang natin minsan na tayo ay masaya kapag wala tayo doon sa pagsubok. Pero pag doon na tayo sa pagsubok, ay minsan naiisip natin, ay sandali lang, gagawa ko ng paraan dito sa pagsubok na ito. Pero totoo, hindi naman natin kayang isolve kung wala ang Panginoon. Di po ba? Kaya dapat nating alalahanin na ang lagi dapat nating kasama mga kapatid sa ating paglalakbay ay Panginoon. Dahil siya lamang po ang makakatulong sa atin at wala nang iba nang makakatulong sa atin sa anumang ating nararanasan sa buhay. Kaya po sa gitna ng mga pagsubok, lagi natin pong tandaan na ang Panginoon ay katuwang natin sa ating pong nararanasan, katulad ni Job. Kaya mga kapatid, yan lamang po aking maminet ang may bahagi. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Napakaganda nung sinabi ni Brother Romel. Naalala ko nung buhay pa yung biyanan kong babae.
Ito, gustong-gusto ko yung awit niya talaga na kapag may mga dumarating talaga sa kanya ng mga problema, kahit maliit na mga problema lang, meron kami pagka nagtatanong, Nay, bakit ganito? Alam mo, inaawitan niya kami. Ang ganda ng kanyang awit. Hindi ko alam kung kilala niyo si Mother Lily Lazaro. Siya po yung mother-in-law ko. Na yung sinabi ni Brother Romel kanina, tumimo sa naalala ko ang biyanan ko, yung tumingin ka sa langit. Yung lyrics noon, yung chorus noon, napakaganda. Kaya lang wala akong, wala akong tinig na awitin yun. Gusto kong sa inyo yung, yung lyrics noon na tumingin ka sa langit pagkat nandun ang pag-asa. No? Amen. Ang bagay Praise sa the Lord. lupa. Mga bagay sa lupa ay nagdudulot lamang ng luha. Tumingin ka sa langit dahil ang pagdating niya ay malapit na. Napakaganda, di ba? Kaya mga kapatid, magtiwala lang tayo. Sabi nga nung ating lesson kahapon, kumapit lang tayo ng mahigpit sa ating Panginoon kasi siya hindi bumibitaw. Tayo lang ang bumibitaw. Maraming salamat sa mga nagbigay ng refleksyon sa atin sa umagang ito, Brother Romel. Gusto ko i-acknowledge Brother Sunny, Amen po. Sister Gina, sino pa yung nagbigay sa atin? Amen po. Yan, si Sister Nerissa, si Brother Edmond. Thank you sa inyong lahat. Ngayon ay bigyan na natin ng pagkakataon sa ating closing prayer. Sister, sino pa yung ating prayer? Sister Joy. Sister Joy, prayer po, closing prayer. Sister Joy, andiyan ka pa ba? Baka nakamute ka? Wala na po siya. Wala na siya. Tapos, Sige, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, muli po kami ay nagpapasalamat at kami po ay nagkasama-sama na ibahagi ang nais mong ipaalala sa amin pong nabasa sa umagang ito, ang kabanata ng Job 35, na kung saan nagbibigay sa amin, Panginoon, ng patuloy na malapit na relasyon sa inyo. Pinapakita mo po sa amin ng ang iyong kabutihan ay walang hanggan. At hindi ka po nasisiyahan sa lahat ng aming mga ginagawa. Kung ito man ay para lang sa ikalulugod at makita ng marami, kundi ito po ay yung malapit na relasyon namin sa inyo. Kaya po nagpapasalamat kami sapagkat patuloy na ninyo kaming hinuhubog upang kami, Panginoon, ay maging tapat na lumapit lamang sa inyo at kumapit sa inyong palagi sapagkat kayo lamang, O Diyos, ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang aming pag-asa. Malapit na kayong dumating. Kaya po kami ay lubos na nagpapasalamat at patuloy na binibigay sa amin ang mga paalala sa bawat araw ng aming buhay. Muli po ay binabalik namin ang papuri at pasasalamat. Maraming po salamat sa mga nagbahagi ng kanila pong mga natutunan at mga refleksyon. Ang lahat ng ito ay akin po binabalik sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Okay, atin naman rin. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo.
Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Maghanda Amen. upang salubungin ang Amen. Diyos. Bigay na natin ang pagkakataon sa pagbasa ng ating devotional, Jesus Win, kay Sister Geraldine Africano. Andyan po ba siya? Sister Geraldine? Wala po ba si Sister Geraldine Africano? Wala po. Wala. Sino po ang nais magbasa? Meron pa tayong time check natin, 4:44. 15 minutes tayo. Andyan, meron po ba na nais magbasa? Okay, basahin natin mo. Sige, Brother Romel, go. Sir. Ano tayo ngayon? 1? Wala tayo ng 31.
Wala yatang sa screen. Ay, wala ba si Brother Melvin? Ano po sa screen? Dito pa lang. Ayan sa screen, Brother Romel. Nabasa ba? Yung ama ay malapit ba? Okay, July 31. July 31. Mula sa Sana ba eh? pagkilala sa kanyang biyaya, ngayong buwan na to, yan ang kahuli-hulihan, ang kanyang kumpirmasyon. Ang ating talata ay matatagpuan sa Juan 6:37. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. Kaganda ng ating talata. Ang body language sa isang makapangyarihang paraan ng komunikasyon. Minsan, ito ay mas kapanipaniwala kaysa sa mga salitang ating sinasabi. Halimbawa, maaring tiyakin ng isang tao na meron silang oras upang makipag-usap sa iyo. Ngunit, sa patuloy na pagtitig sa kanilang relo, ipinapadala nila ang kabaliktaran na mensahe. Parang naiinip, no? Ganito rin ang nangyayari kapag may nagsasabing malugod kang tinatanggap. Ngunit kung hindi ka tinanggap ng may bukas na mga bisig, mararamdaman mong hindi ka talaga tinanggap sa kabila ng kanilang sinasabi. Kaya nga iba yung nakikita, no, na sinasabi ng bibig pero iba naman ang nakikita. Tiniyak ni Jesus na nauunawaan natin na siya ay tumatanggap sa atin at hindi niya tayo kailanman itataboy. Sa kanyang ministeryo sa lupa, inakusahan siya ng pagtanggap sa mga makasalanan, mga itinakwil at mga napapabayaan. Madalas niyang pinalalawak ang kanyang paanyaya na lumapit sa kanya. Ang Diyos ang kumilos upang iligtas tayo at hanapin ang mga nawawala. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pagdating mula sa langit ay inuulit ng 7 beses sa Juan Kabanata 6. Tingnan ang talata sa 33, 38, 41, 42, 50, 51, 58. Itong basahin mamaya mga kapatid. Ang kanyang mga kilos ay malakas na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig para sa sangkatauhan. At kung sakaling may mag-isip na hindi sila kasali, kinumpirma ni Jesus na ang sino mang lumapit sa kanya ay matutuklasang hindi sila itinataboy. Ang negatibong ginamit sa pahayag na ito ay mariin. Ito ay parang hindi niya kailanman itataboy, itatakwil o tatanggihan. Walang krimen na napakasama, walang adiksyon na napakadilim, walang kahihiyan na napakalalim, walang paglihis na napakalayo na dahilan upang ang isang tao ay ituring na hindi tanggap ng tagapagligtas ng mundo. Ang matinding kumpirmasyon na ang sino mang lumapit sa kanya ay tatanggapin, ay ibibigay kahit sa konteksto ng isang hindi naniniwalang madla. Talata 36. Gayunpaman, alam ni Jesus na marami ang darating sa kanya. Kahit hindi lahat at ang sino mang darating ay tatanggapin ng may bukas na mga bisig. Dagdag pa rito, ang Diyos Ama ay lubos na sumasang-ayon sa ganitong pagliligtas. Ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Talata 39. Kung kailanman ay nasa isang malalim na balon ka, nagtataka kung tatanggapin ka ng Diyos, bumalik ka kay Jesus ng may pagtitiwala. Tiyak at walang dudang tatanggapin ka niya ng may bukas na mga bisig. Yan, pinagpala ng Diyos ang ating binasa sa umagang ito. Ang tungkol natin dito, lagi tayong magtiwala lamang talaga. Pagtitiwala lamang talaga sa Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ang siyang unang umibig sa atin. Kaya hindi niya magagawa na tayo ay itakwil.
Kasi inibig niya na tayo. Siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid. Di po ba? Kaya pasalamatan natin ang Panginoon Opo. sapagkat nararanasan natin ang patuloy na pag-ibig at pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Sino po ang gustong magbigay ng reflection doon sa ating nabasa? Thank you sa heart, Sister Nerissa, Brother Romel, Sister Gina. Thank you. Totoo yan, Ma'am Nets, na napakaganda po ng inyong binanggit. Kaya akma po yung ating Bible reading at dito na pagtanto ko na talaga pag titingnan natin yung pagtitiwala talaga yung sekreto ni Job. At itong ating pong devotional ngayon ay ganun din po tayo pinapalalahanan na tayo man ay gaano man kasama, sabi lang ng Panginoon, lumapit ka sa akin. Bukas ang aking bisig para tanggapin ka. Kaya may kanta rin, Ma'am Net, naiano ko rin doon sa kanta na bukas palad, kung narinig yan. Bukas palad ang Diyos, kahit kanino man na lumapit sa Kanya at totoong tatanggap sa Kanya. Kaya mga kapatid, ang paalala lang yun sa atin ay, handa po ba tayong lumapit sa Panginoon at isurrender ang lahat sa Kanya para tanggapin tayo ng Diyos at tayo ay maliligtas. Yan lamang po, Ma'am Nets. Amen. Thank you sa iyong binigay. Alam ko mahusay kang umawit eh. Bisan pa awitin kita, Brother Romel. Thank you, Brother Edmond, Sister Nerissa, Sister Tess. Sister Tess, meron kang dagdag sa heart. Thank you. Hello po. Sister Nerissa, ikaw ba to? Apo. Sige po. Apo. Ako po ay talagang sa pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad. Ako po ay talagang gilalas na gilala sa ating Panginoon. At talaga pong mga kapatid, tunay po, huwag po tayong magdadalawang isip na kapag tayo ay talagang nasa pagsubok o sa malalim na suliranin na dumating sa atin, huwag po tayong magdududa na humingi tayo sa Panginoon ng awa, ng patawad. Talaga pong hanapin po natin siya. Sa akin po talaga, nangyari na po sa aking buhay yan. Bagamat hindi sabihin natin na sabi nga ng Panginoon, wala sa edad, wala sa sa ginawa, ay makakaramdam po talaga tayo ng katahimikan at marami po siyang ibibigay sa atin na katiwasayan ng kalooban kapag po talagang hinanap po natin siya. Kasi po ako sa dami ng dinaanan ko na pagsubok dahil po ako po ay 58 nang magpa-bautismo sa Adventist. Marami po akong dinanas na mga matitinding pagsubok. Pero talagang Panginoon po ay nagparamdam po talaga at ipinaalam niya talaga yung mga mali at mga kung kailan po ako nasa mahigpit na pagsubok, doon po siya dumating. At totoo po yung kay Sister Net na yung kantang tumingin ka sa langit. Ako po ay talagang kapag ka po nakararamdam ng ako po ay napapatingala sa langit. At doon po ako nakakaramdam ng talagang hawa o peace of mind na paalala na at tumitingin ako sa mga nature, wala na. Ang Panginoon talaga ay nasa atin lamang paligid, sa ating tabi. At naku mga kapatid, yung mga nakakaranas ng mahigpit na pagsubok o karamdaman, huwag po tayong mag-aatubili talagang tumawag sa Kanya.
At kahit po naman tayo ay talagang sabihin na natin nasa edge na ng kamatayan, mas maganda na po yung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Kahit po sabihin na natin na talagang sa atin ng harapan yung kamatayan, ang Diyos po ay talagang magpapakita sa atin at aalisin niya yung ating mga takot. Yun po ay naranasan ko po talaga sa oras ng karamdaman, oras ng mga suliranin, patitibayin po tayo lalo at doon po natin mararanasan yung talagang dapat ay siya lang talaga ang pagtiwalaan, sa kanya ka lang, huwag kang bibitaw. Yun lang ma'am po. Salamat po. Amen. Amen. Thank you, Sister Nerissa, sa iyong testimony, no, sa iyong buhay. Amen. Amen po. Naranasan ang Panginoon. Salamat. Sa FB natin, meron ditong pinost si Brother Edmond, galing kay Alim, no, South. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Manatili po tayong magtiwala sa Panginoon. Amen. Brother Melvin, baka meron ka, alam ko ito, marami itong magaganda experience eh. Baka pwede mong ibahagi kahit konting experience naman buhat sa'yo. Meron ba, Brother Melvin? Agad. Amen. Tama. Oh. Amen. Tama yun. Amen. Karamihan, Brother Melvin, amen. Tama. Naririnig natin yun, oh. Tiwala ka lang. Magtiwala ka lang. Kanino ka magtitiwala sa sarili mo? Sarili natin, wala tayong magagawa. Diyos lang talaga. Kaya alisin natin yung salita na yun na magtiwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. Dati Kaya po mo yan. ganun talaga. O, diba? Pero usually, magtiwala ka lang sa sarili mo. Ngayon po, sinasabi ko rin, ay hindi. Magtiwala ka sa Panginoon muna bago ang lahat. Ganun po. oo, tama. Naririnig talaga natin yan. At yun ang nagpapalakas sa atin minsan kapag tayo ay lumapit, no, sa ating kaibigan. Minsan kahit sa magulang natin, sinasabi natin yan. Sabi, kaya mo yan? Ang dami mo na nga nalagpasan eh. Pero ang tumulong sa atin doon ang Diyos. Nakalimutan natin na hindi tayo yun, kundi ang Diyos. Ayan. Thank you sa mga nagbahagi at sa mga nag-heart. Ayan, time check tayo. 4:57. Ayan, pwede pa tayo nakita natin dito ang ating mga nakasangkot sa ating MS team 87. 5 o'clock, 87. Ngayon ay tungo na tayo sa prayer. Hilingan natin si Sister Nerissa sa panalangin. Closing prayer, Sister Nerissa. Nawala. I-open po. Narinig ka namin. Nakamute ka, Sister Nerissa. Na-mute mo. Opo ba? Opo. Sorry po. Ay, nawala po kasi yung net. Parang nawalang bigla yung ano. Sige po, tayo po ay lumukot sa panalangin. Dakilang Diyos Ama namin, maraming salamat po muli sa panibagong araw at umaga na kami nagkasama-sama. Salamat po sa laging paggabay sa amin at sa aming mga gawain. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay pong ipinaalam niyo sa amin ang aming mga pagkukulang. Bagamat kami ay mahina, ay kayo po ay laging nandyan. Kaya po, salamat po, Ama, sa laging paghawak sa aming mga puso at isipan. At patawarin niyo po kami lagi sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito po aming samot hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. Thank you, Amen. Brother Tin. Wow, wala. Okay. Nadinig po ba ako? Amen. Yes po. Nagchat-chat, Thank you, ganyan. Sister Nerissa. Natin pong God First video. Patuloy sa gawain ni Jesus. January 18, Offertory Reading Devotional. Tuwing unang araw ng Sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod at maglaan ayon sa kanyang makakaya, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan pagdating ko. Unang Korinto Kapitulo 16, versikulo 2. Sa Mateo Kapitulo 9, versikulo 35, mababasa natin, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon, na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang magandang balita ng kaharian, at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Anong laking pagpapala ang mabuhay noong panahon ni Jesus. Isip-isipin mong ikaw ay may sakit, at pinagaling ka ni Jesus, nakatitiyak ako na ang sigla na galing kay Jesus ay hindi ganap na maipaliliwanag. Ipinagpapatuloy ng iglesia ang pagpapagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng kanilang maraming mga medical facilities sa buong mundo, na sinasalamin ang ministeryo ng pagpapagaling ni Jesus ng panahong siya'y narito pa sa lupa. Marami sa mga pumupunta sa mga pasilidad na ito ay hindi pa nakapunta sa ating mga simbahan. Hindi nila narinig si Jesus, hayaan ang kanyang pagkaalam sa malapit na pagbabalik na mangyayari sa pamamagitan ng pagpunta sa mga pasilidad na ito, tumatanggap sila ng medikal na atensyon at kaalaman tungkol kay Jesus, ang dakilang manggagamot. Sa katunayan sa ilang lugar, ang tanging paraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo ay sa pamamagitan ng ating mga institusyong medikal at edukasyon. Panawagan. Para ang mabuting balita ay makarating sa maraming mga tao sa mga lugar na ang pampublikong pangangaral ay hindi ipinahihintulot ng batas, ang mga institusyon medikal ay kailangan higit sa dati. Gayunpaman, para ang mga ito ay maipatayo at mapagana ng maayos, kailangan natin ang mapagkukunan. Ang ating mga handog ay nakatutulong sa pagpapatayo at mapangalagaan ang mga manggagawa sa mga pasilidad na ito. Sana ay maipagkaloob natin ang ating mga pangakong handog, ang handog na batay sa porsyentong ating ibibigay. Upang marami pang mga tao ang makarinig tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng ating medical facilities. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog, ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Amen. Yan. Ngayon po ay tutungo tayo sa pagbasa at pagbibigay ng refleksyon, Counsel on Stewardship, na ang ating topic, tayo ay simula sa chapter 43, Trying to Serve God and Mammon. Nagsisikap maglingkod sa Diyos at sa mga mamon. Pangungunahan tayo na ating Pastor Alpe David. Yan po ba si Pastor Alpe? Hello po. Nandiyan siya, Mami Net. Nandiyan siya Thank you, po. Pastor. Hello po. Good morning. Good morning po. Ayun po, thank you po. Morning, Pastor Happy God David. first morning po sa ating lahat. Pero akong i-share na PowerPoint kung pwede po sana ako Ayun, thank you. Okay, so muli po, good morning and happy God first morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay muli kanyang ginising upang ipon upang pag-aralan
ang kanya po mga salita at hindi po na matuto mula po sa kanya. Kaya po, babasahin ko na po mga kapatid ang Counsels on Stewardship. Ang subtopic po as sa chapter 43 ay ang trying to serve God and Mammon. So, the danger of divided devotion. Ang ating pong text ay sabi po ni Jesus doon sa Matthew, sabi niya, walang tao na maglingkod sa dalawang Panginoon. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. Yan po ang salita ng ating Panginoon. So ang alam po natin, yung Mammon ay ito po ay material things. Pwede ito po yung pera o mga ari-arian po natin o mga kayamanan po natin po mga kapatid. So we cannot serve. Hindi natin po pwede paglingkuran ng dalawang master. Okay. Ang sabi din po ng ating pong Panginoon mula sa talata, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din po ang iyong puso. Where your treasure is, there will your heart be also. Alam niyo po, napakahalaga po itong talata na ating pong pagbulay-bulayan. Kasi po, pag sabi natin heart, ay marami po tayong pwede pag-usapan sa heart. Dito po sa Stewardship Summit, andito po kami ngayon sa Indonesia. Isa sa mga presentations po doon na napakaganda po talaga, yung sa devotional message, ibinahagi po ni Pastor Anthony Ken, na napakalaga po ng atin po talagang malaman, ma-manage, or we are aware kung ano po ang laman ng ating po puso. Okay po, so sa ilang saglit lang po, nais ko pong bahagi po sa inyo ang tungkol dito sa puso. Kasi po sa Biblia, nabanggit po ito ng mahigit 10,000 beses sa Old Testament at saka New Testament. Yan. So, yung livav sa Hebrew at saka karja sa Greek. Kaya po mahalaga po mga kapatid. Alam po natin, ang puso po natin ay maliit lang na bahagi. Katulad po, ang hugis po nito at ang kanyang size ay katulad po ng fist ng human. Kaya po, kahit maliit lang po itong bahaging ito sa ating katawan, pero ito po yung nagpapabigay buhay sa ating pong mga kapatid, itong heart. So, alam niyo po, binahagi din po doon na nakahanga po ang ating pong Panginoon po, no? Dito po sa ating lupa, mayroon pong the fastest, yung hayop na mayroon pong fastest heart rate. Alam niyo po kung ilan po yung heartbeat niya per minute. So, 1,511. By the way, ang ating pong puso sa human may mga 70 beat per minute po yun. Pero yung pinaka-fastest na nila lang, mayroon po fastest heart rate, yung Etruscan through. So, 1,511. Imagine kung gaano po kabilis po kanya pong heart rate po, no? Kanyang heartbeat. So, kung siya po'y active. At ready po yung hummingbird. So, mayroon po 1,260 beat per minute. Ito po ay bahay ko po sa inyo, no? Kung gaano po amazing ang ating pong Panginoon. At babagal ang beat ng heart. Ito yung blue whale. Alam niyo po, mayroon lang po siya 2 to 8 beat per minute kung siya po ay nasa ilalim ng dagat. At mayroon lang po siyang negative 37 per minute. Ano po? Kung siya po ay nasa sa babaw ng dagat. Kaya, nakita po natin ang kakaibahan po at nakahanga po na hindi na natin pong Panginoon. At mayroon pong mayroon pong hayop na kakaiba po naman ng kanilang heart. Hindi po pantay, mas malaki po ang bahagi ng left ventricle. Ito po yung giraffe sapagkat pinapump niyang dugo
dahil papunta sa kanyang brain dahil po mahaba po ang kanyang leeg. So, ganun po, no? Kakaiba po ang kanyang pong heart. At alam niyo po ba ang pinakaunang nagkaroon po ng pacemaker, yung tinatawag natin na artificial, yung pacemaker po, mga kapatid. Pangalan po doon ay si Arne Larsson. Nung siya po ay mayroong edad na 43 years old, nagkaroon po siya ng implantation ng cardiac pacemaker. At alam niyo po, mula po doon, nabuhay pa po siya for 43 years. Alam niyo po, doble po ang kanyang naging buhay. Namatay po siya sa edad ng 86 years old. At alam niyo po, mas matagal pa po ang buhay niya kaysa surgeon na nag-opera po sa kanya ng pacemaker. Okay? At ang dahilan ng kanyang pong kamatayan ay hindi po heart-related dahil po ito sa skin cancer. Ang mga kapatid, ang ating pong puso. Ito po, ayon sa pag-aaral, kung ano po yung araw, ang may maraming cases ng heart attacks. Alam niyo po kung anong araw po, mga kapatid? Hindi ko po mabasa at may bahagi po sa inyo yung comprehensive at exhaustive na dahilan kung bakit Lunes ang may mataas na tala ng heart attack po. So, siguro dahil sa ang Lunes ay katapos ng weekend ay nagmamadali o yun po, mga kapatid. Marami po mga dahilan pwede. At alam niyo po, sa umaga po yun, halos lahat yung mga cases ng heart attack. Kaya po, mga minamahal, sa ating pong puso ay mahalaga po natin na nabigyan ng pansin at pagtuunan ng pansin po, mga kapatid. Ano po ang laman ng ating pong puso? Ano po ang prioridad po natin? Ito po ba ay ang laman ay mga politics? Alam niyo po, iba-iba po yung ating mga bahagi. Ang napakasaklap po, mga kapatid. Yung mga kaganapan, mga tipura ng mga bagay sa ating pong lupa, katulad ng politics, alam niyo po, nagbabahagi-bahagi ang bawat isa. Mayroon pong against, mayroon naman pong inidulo yung isa. Sa ating pong kalagayan ngayon, sa impeachment, alam niyo po, mas yun ang inuuna natin, no? Ang laman po ng ating pupusa, ano po kaya? Ito po ba may mga idolo din po tayo ng mga athletes, may mga team na sports tayo? Ito po ay dahil itong laman po nito ang ating pong puso ay ang ating trabaho, negosyo. Okay po, so ano po ang prioridad na ating pong puso? Ito yung mga bagay na kung saan nag-replace ang pinakamalagang mga bagay sa mundo. Okay? Ang pinakamalagang bagay sa mundo. Alam niyo po, maraming mga distractions po tayo sa mundo. Mayroon pong mga bagay na talagang ino-offer ng kaaway para maano po ang ating pong puso. Meron po akong i-share po sa inyo na book kung gusto niyo po. Ito ay napakaganda. Ito ay available naman po. Soft copy. Ang pamagat po ng book na ito ay Renovation of the Heart ni Dallas Willard. Napakaganda po. Renovation of the Heart. Putting on the character of Christ. Nabasa ko po ito. Dahil wala pong panahon na ibahagi po ito sa inyo, kaya i-share ko na lang po sa inyo yung book at pwede nyo po itong basahin. Alam naman po natin, yung human heart, ito po yung center of life. Literally, yes, yung ating pong napag-usapan kanina. But ang human heart, pag sa Biblia, ito po yung source of thoughts, feelings, and choices. So, kamusta po ang ating pong mga priority? Kamusta po ang ating mga iniisip? Ating pong mga damdamin at mga pagpipili. Alam niyo po, maraming mga talata sa Biblia na heart deceptive po, no? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. At alam niyo po, we are conformed to this world, whether we like it or not. Tayo po na-influensya na kondisyon ng ating pong puso sa mga bagay-bagay dito sa mundo, mga makabundong bagay. So, ang kailangan po natin is renovation. Pag sabing renovation,
Hindi lang po baguhin, kundi papagandahin, di ba ba? Papagandahin or ang ating pong puso. So begin sa So ang sabi po ni Ninja White sa Consistent Stewardship, the dangers of worldly focus. Sabi po dito, chasing earthly treasure brings anxiety and distraction, leaving no time for eternal things. Mga minamahal na baka halaga po ito, sinabi ni Ninja White. So ano po ang ating pong ginagawa? Focus sa buhay po nito. Ito by earthly treasure. Focus on material gain shapes our thoughts, plans, and motives to be earthly and self-centered. You are living in a society po mga kapatid na talagang ang sabi ay kung wala ka nito ay kulang po kayo. Kung wala ka nito hindi ka masaya. Kung wala ka nito ay alam niyo po ganyan po yung mga commercial, no? Mayroon silang ang pinopromise na pag mayroon kang ganito, magkaroon kang mabuting buhay, magandang buhay. Pero po, mayroon pong magaganda naman po at mayroon din pong warning po ang ating pong propetesa po dito. Ito po yung covetousness and selfishness. So covetousness and selfishness defile the soul. Ito po yung sinisira ang ating pong kaluluwa po mga kapatid. Even parang ito po yung napakaganda, religious outwardly. So, saan naman po ito nangyayari, ito pong mga bagay nito sa puso po mga kapatid. At alam niyo po ba kung kailan at saan po ito nangyari? Pinakauna po nito. Doon po sa perfect environment sa langit. Banal na lugar, no? Si Lucifer, yung perfect at sinless na creature na ginawa ng ating pong Panginoon, ay nagkaroon po siya ng covetousness and selfishness sa kanya pong puso. Ano po, at doon po na nakaugat ang lahat ng mga masamang mga bagay at mga gawain. So outward worship without wholehearted devotion is unacceptable to God. So ano po ang gusto ng ating pong Panginoon? Buong puso po mga kapatid na siya po ay ating sambahin, mahalin. Yan. Sabi po sa Deuteronomy chapter 6:4 na you shall love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your soul. Mayroon po mga warning po. Si Prophet Jeremiah, sabi po niya, you are near in their mouth, but far from their heart. Hindi natin po ipagkakaila po mga kapatid, marami po. Nagsasabi na sila ay okay, yun, nagtuturo po sa ating pong Panginoon. Binabagi po ang ating pong Panginoon. Binabasa ang salita ng ating pong Panginoon. Pero sa buhay po nila, hindi po natin, sa buhay po natin, minsan sa atin, no, sa ating pong buhay, malayo po tayo sa ating pong Panginoon. Yan din po sa Matthew chapter 15 verses 7 to 9. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus sa mga Pharisees, these people honor me with their lips, but their heart is far from me. Ano sabi po dyan, no? Marami pang verses na pari po natin i-share. Dito naman po tayo sa blessings. The blessings of wholehearted service. When God is first, our hearts become a home for the Holy Spirit. Yan na po ang aganda po mga. God first. When God is first, our hearts become a home for the Holy Spirit. Unahin natin po Panginoon. Siya po ang ipahari po natin sa ating pumapuso pumatid over all things. Yun ang malaga. We receive the peace of Christ that surpasses all understanding. God's grace transforms our character and prepares us for eternal life. Success in this life means nothing if we forfeit our place in heaven. Yan mga may dalawang bagay na mawala po natin, no? Dalawang bagay lang po at wala nothing in between na pagpilian po natin. Meron talagang tayong, whether we like it or not, meron tayong maiwala. We can lose something. Ito po yung una,
You can gain the whole world, but you lost your soul. Goes to the eternity. Pangalawa, maaaring ikaw ay tayo po ay parang losers tayo dito so mundong ito for the sake of Christ, for the sake of our faith, no? Pero we gain God, relationship with God, and eternity. Saan po? Tayo po mga kapatid sa dalawa na yun. So success in this life means nothing if we forfeit our place in heaven. So true success is aligning our will and energy fully with God's will, mga kainamahal. Sabi po, yan, ang isa sa mga presenters po natin, no? Dapat God first, no? Kasama niya, God first and God always, sabi ni Pastor Hector Reyes. So God first and God always. Yan po, mga kapatid. Sa lahat ng mga bagay, una ang Diyos, ngunit sa lahat din ng panahon, dapat ang Diyos. Okay? So ito po ang pwede natin maging commitment po, mga kapatid. Personally, commitment is shift my priorities. Unahin ng Diyos, ilagay ang Diyos at ang kanyang pong kalooban above career, wealth, status, or possessions. Let's guard our heart. So may pagkabalisa po ba tayo? Stop letting anxiety about material needs or desires crowd out time for God. Okay, examine my motives. Ask whether my efforts are for God's glory or for my own recognition and gain. And be honest in worship. Ensure that my faith is not just outward actions, but a sincere love for God. So, mas maganda po na tayo po. Maganda po, nagpag-ugnayan po sa tipong Panginoon sa secret place. In a secret place. Kasapin natin tipong Panginoon. At yan po yung makikita maradiit sa ating pong pagkitungo sa ating pamilya, sa ating pong kapwa. Be honest in worship. Value eternal things. Measure success by spiritual growth and heavenly rewards, not earthly milestones or mammon. May mga practical steps po mga kapatid, daily spiritual empowerment. Itong ginagawa po natin for prayer and reading God's Word. So financial stewardship. Give first to God, live simply. Be simple, mga kapatid, simplicity. Yan po ang gusto natin pong Panginoon. And avoid chasing excess wealth or status symbols. Okay, decision making. Ask, will this draw me closer to God? Sa lahat natin mga decision, or pull me toward, mapapalay ako sa Panginoon at will pull me toward the world before making choices. And decision making and accountability. Alam niyo, we cannot travel this road successfully when are alone. So kailangan po natin na kasama. Kailangan po natin kasama. Share this commitment with a trusted friend or family member to check my progress monthly. And ito po the renewing of our mind. Sabi na sa Romans 12:2. Do not be conformed sa pattern of this world, but be transformed, renewing of our mind. Regularly reflect on what does it profit a man if he gains the whole world, but loses his soul. So hindi po natin, split man pwede maiano ating loyalty. God calls us to choose whom we will serve. So ang pagpili po ay sa atin, ano po ang ating pong pipiliin? A life of temporary gain and emptiness, or a life of eternal peace and purpose. Sabi po ni Joshua, bigyan din po ang appeal po sa atin ngayon. So should this say God will not, hindi po tayo pino-force ng Panginoon, but kailangan po natin na magpili between God or Mammon. So choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, sana po lahat ay magsasabi, we will serve the Lord. Happy God first morning po sa atin. Amen. Amen. Amen po. Lagyan natin ng heart. Mag-heart tayo mga kapatid. Mag-heart tayo sa binahagi sa atin, Pastor Alpe David. Napakaganda, no? Yung paglilingkod sa
Diyos at sa mamon. Na kung saan yung ating puso ang ginagamit talaga, no, na upang doon makikita kung gaano yung bahagi ng Diyos laban doon kaysa doon sa mga kayamanan, no? Yung puso talaga natin ang ginagamit. Ayan. Ngayon ay tutungo na tayo sa atin pong silent prayer and acts prayer. Ang atin pong adoration and confession. Wala po si Pastor Meneses. Ako na lang po ang magbabahagi. Sa thanksgiving and supplication, andyan pa po si Sister Net, nandito na po ako. Ay, andyan Pastor. Good Sister Net. morning, Pastor. Yes po, Pastor Morning po. Meneses. Medyo na-late po ako ng gising kasi alauna nagising ako, napansin ko ako pala yung reflection. Opo. Nakatulog ng konti. Ayun, na-late. Pero ako po ang sa adoration and Ayun. Opo. Pastor, salamat po. Nasa ano po ba kayo? Nandiyan sa ibang bansa? nasa Indonesia po kami. Ayun. Okay po. Kasama ko po dito sa room si Pastor David Claveria. Okay po, Pastor. Meron kayong Mapati po. Sige po. meron po pa kayong inihanda na reflection doon sa wala. Meron po ako, kaya lang wala na po tayong time. Oo nga po. Sige, Okay lang po, 5:36. Sige po. Okay, tayo po ay matungo na doon sa ating silent prayer and acts prayer, adoration and confession ni Pastor Enrico Meneses. Salamat po. Ganun din sa thanksgiving and supplication si Jovan Garabiles. Nandiyan pa po si Brother Jovan. Yes po. Ayan, yan. And then, silent prayer po muna and then doon po sa ating prayer. Kaya na natin itong plan. Makapangyarihan at banal po naming Diyos. Punong-puno ng pag-ibig, walang hanggan ang inyong biyaya. Nagpapakumbaba kaming lumalapit sa inyong banal na luklukan ng awa. At punong-puno ang aming mga puso't isipan ng papuri at pasasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan at kadakilaan sa bawat isa sa amin. Kinikilala namin, Panginoon, ang inyong katuwiran, ang inyong kabanalan, at ang walang kupas, walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Binabalik po namin, Panginoon, ang papuri sa iyong banal na pangalan, sapagkat ikaw ay karapat-dapat na tumanggap ng aming papuri, ng aming pasasalamat. Subalit, sa kabila po, Panginoon, ng inyong kabutihan sa amin, hindi po lingid sa inyong kaalaman ang aming mga pagkukulang at mga pagkakasala, mga kahinaan po namin na nagagawa sa isip, salita at sa gawa, sinasadya at hindi sinasadya.
Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Paglilinis sa lahat ng aming karumihan, sapagkat Ikaw, O Diyos, ay Diyos na mapagpatawad, maunawain, at mapagmahal sa bawat isa sa amin. O Diyos naming mahabagin, sa pagpapatuloy po ng aming panalangin. Salamat o Diyos sa pag-iingat sa buong magdamag na aming pong pagtulog ay kayo po ang aming nakapiling. Salamat po sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat po sa umagang kay ganda na muli po naming nasaksihan ang inyo pong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat din o Diyos sa patuloy na pag-ibig na inyo pong ibinibigay, ipinagkakaloob at ipinapadama sa bawat isa sa amin. Salamat din o Diyos sa mga pagsubok. Salamat sa mga pagkakataon na inyo pong pinapalakas ang aming pananampalataya. At ganoon din o Diyos, salamat sa mga kaibigan, salamat sa mga kapatid, sa mga leaders na nagbibigay din naman po ng comfort upang ang inyo pong mga anak ay mas mapalapit po sa inyo. Ganon din o Diyos, salamat po sa patuloy na pag-iingat sa bawat oras, minuto at segundo ng aming. Kaya nga o Diyos, karapat dapat ka pong pasalamatan sapagkat lahat ng bagay na ito'y inyo pong iginawat sa inyo pong mga anak. Kaya't dalangin po namin o Diyos sa umagang ito, sa amin pong pagpapatuloy, ang inyo pong gawain ay patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa. Sa amin pong pagbabahagi ng inyo rin namang pag-ibig, ay ikaw ang siyang makita sa amin pong buhay. Dalangin din namin o Diyos, ang inyo pong gawain sa buong sanlibutan. Patuloy na pangunahan ang mga leaders, pastors and missionaries and all the members ng inyo pong iglesia, Panginoon. Ay patuloy niyo pong pagpalain, patuloy niyo pong samahan, at patuloy niyo pong gabayan sa araw-araw po nilang paglilingkod. Ganoon din kung meron po aming mga kapatid na merong naranasang pagsubok sa kanila pong buhay. May you be with them always, Lord. Tulungan niyo po ang bawat isa na mas mapalapit at mapalakas ang amin pong pananampalataya sa inyo habang kami po ay naghihintay sa inyong kalawang pagbabalik. We pray na sa amin pong paghayo sa araw na ito ay ikaw ang siyang amin pong maibahagi sa aming mga pamilya, kaibigan, at sa amin pong mga makikilala sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat o Diyos sa assurance na inyo pong diringgin at tutugunan ng aming panalangin. Amin pong hiling na manatili nawa ang aming pangalan sa aklat ng buhay habang kami po ay naghihintay sa inyong ikalawang pagbabalik, sapagkat lahat pong ito'y aming hiling sa nag-iisa po naming tagapamagitan at nag-iisa naming tagapagligtas, walang iba kundi si dakila, banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit walhati sa Kanya Closing prayer, Pastor Alpe. Sige po, tayo po'y manalangin. Pupuri, pasasalamat, aming pong binabalik sa inyo pong dakilat banal at pangalan ng Ama. Maraming salamat po muli na kami po inyo pong ginising. At maraming salamat po sa inyo pong mga banal na salita. At ganyan din po, Ama, sa inyo pong pagtanggap sa aming pong pagsamba at hinig ng aming mga kahilingan at panalangin. Maraming salamat din po, Ama, sa paalala na aming pong ibigay po sa inyo ang aming pong buong puso. Panginoon, katulad po ng panalangin, kahilingan ni Psalmista David, likhain niyo po kami ng bagong puso. Pagkat kinikilala po namin po, Ama, na kami po'y makasalan, na aming pong puso ay punong-puno ng mga bagay na makapagbigay kalungkutan po sa inyo. Kami pong hinihiling po, Ama, sapagkat wala kaming magawa sa aming sarili.
Ikhain niyo po kami ng puso, malinis na puso po, Ama. At tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng lakas ng loob sa pamagitan po ng indwelling Ministry of the Holy Spirit na kayo po, Ama, ang aming pong paglilingkuran. Kayo po ang aming pong uunahin sa lahat ng mga bagay at sa lahat ng mga panahon. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pong pagmamahal na patuloy niyo pong ipinapahayag sa amin. Sa ganun po, Ama, patuloy naming maranasan ang inyong pong pagmamahal. At in return, kayo di po aming pong mahalin. At ito po ay managana, aapaw, at ito po ay aming di pong ipaparanas sa aming pong kapwa. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pong paggabay at inyong pong pag-iingat sa maghapong ito. Maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Ito pa aming hiling sa pangalan namin pong Panginoon sa Jesus. Amen. 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 Amen po. Maraming salamat po sa lahat ng nakisangkot sa umagang ito. Brother Edmond, Sabio, Brother Melvin sa ating likuran. Ang Pastor Meneses, Pastor Brother Jovan, Pastor Alte, sa lahat po ng mga nag-reflect, Brother Romel, Sister Nerissa, Sister Gina, sino pa? Maraming salamat po, Brother Moises, yan. Good morning sa inyong lahat. Ingat po sa paghapon. Ate God, good morning. Salamat po, Ate Nel. Kapatid. Pasensya na po, nawawala po talaga yung internet. Kaya, buti nga nakabalik. Maganda pa naman ang message ni Pastor Alpe. Nawawala eh. Na-practically pala yan, Nanay Nerissa. Ano pa? Nakabalik eh. Oo nga, babalik ka na pag-reflect. Nagulat nga ako, hindi ko inunay. Bumalik. Sabi ko, bumalik. Salamat sa Diyos. Narinig ko din. Ay, nakalimutan natin i-congratulate. Nandiyan pa ba si Pastor? Pastor, congratulations. Siya po yung ating ministerial secretary. Nga po. Congrats, Pastor Meneses. Sige po. Okay. Ingat po sa mga kapatid. Ingat po. Ingat po tayo. Happy preparation day po. Ingat tayo bukas ng umaga. Happy preparation day po. Facebook po. Advance Happy Sabbath po. Brother Edmond, salamat. Advance Happy Sabbath din, Brother Romel. Opo, salamat po. Nasa Indonesia ka rin ba, Brother Romel? Hindi po. Dito lang po sa atin. Brother Nandito Edmond, lang. malapit-lapit ka na dyan. Brother Melvin, nasa Indonesia. Sawa na ako yung kaya Monche. Nasa Japan yun. Dito na lang ako homeboy. Nasa Bulacan lang tayo. Nasa Bulacan. Okay, God Opo. bless. Morning, everyone. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Ingat po tayo sa ating mga gawain po. God bless. Jairel. Wala po. Nag-review. May exam. Nag-inip pa po. Nag-iinip pa. Okay, shutdown na po tayo. In 5, Bye-bye po. 4, 3, 2, 1. Bye-bye po mga kapatid. Bye-bye po. Bye-bye po.